kwarto, magkalit-liit. Sa kwarto, 70, sira-sira ang ventilador, walang maayos na pintara. Sa mga batayang aklat natin, marami nagpili sa 1:3 system. Sa isang aklat, tatlong estudyante ang gumagamit. Ligit pa sa ating kalaman, ilan sa mga aklat ay sira-sira na, napaglumaan na, at minsan may mga kukulang pang pagkakamali ng mga may akda. Dahil nangyari sa K-12, may posibilidad na tumaas ang mga out-of-school youth o yung mga drop-outs. Hanggang ngayon pa lang, base na nga sa datos sa DepEd, 4 sa bawat 10 bata Pilipino ang nada-drop-out. Hindi nyo na ba napapansin, numero na yung nagsasabi sa atin, K-12 lang yung nagsasabi para maunahan na natin to. Ito ay mga problema, kailangan natin bigyan ng mas mataas na priority kaysa sa K-12. Sabi nga na nauna, Sarina, quality not quantity. Papansinin nyo naman yung DepEd, ang DepEd, gabundok na yung problema nila, mas mataas pa. Sagutin mo lang ako na oo at hindi. Gusto mo bang yumaman ng ating bansa? Alam mo. Gusto mo? Na maging isa sa mga dahilan ng pagyaman ng ating bansa? Siyempre naman. Siyempre, di ba? Naniniwala ka ba maraming mahirap ngayon? Oo naman. So, alam mo ba na 10 years lang ngayon? Oo. Oh, alam mo pala. Naniniwala ka ba maraming squatters, tambay, at worse, criminals ngayon? Oo. Naniniwala ka ba na kaya sila ganun ay dahil wala silang trabaho? Oo. Gusto mo bang makatulong sa kanila? Wala mo. Alam mo ba na isa sa mga daan ng pagiging mayaman ng Pilipino ay edukasyon? Oo naman. O, edukasyon, sinabi mo. Sinabi mo rin na maayos naman ang edukasyon sa Pilipinas. Bakit sinabi mo kanina na may squatters, tambay, at criminals ngayon? Kasi nga kulang na kulang ang trabaho dito sa ating bansa. Kung ngayon, kailangan na natin ang mas magandang edukasyon para makakuha ng mas magandang trabaho. Pero ano yung POV mo, yung gusto kong malaman. Pero, POV point of view. sinabi mo kanina, di ba, na maraming problema dito, tama? Tama, ngayon, maraming problema, tama? Maraming na At ngayon din, 10 years lang, tama? 10 years lang, tama. O, hindi ka ba nag-iisip na kung halimbawa, nagtagal ng 2 years, hindi ba makakatulong yun? Kahit kailan di magkakatulong ang K-12 sa atin eh. Paano? Paano hindi siya makakatulong? Kasi nga may napag-aralan naman, meron magtatrabaho sa iba kasi na pwede natin pagkakasinan, di ba? Nandiyan ang mga PH. Yan ang professor. Ayos na maging date lang. Pwede na yun. K-12 education for the Philippines should start ASAP. Countries around the world are laughing at us, simply because we are missing 2 years of high school. Sooner, no countries would accept our graduates because of this warning. The quality of basic education in the Philippines is urgent and critical. To decongest and enhance basic education and curriculum, to provide better quality education for all the Philippines is the only remaining country in Asia with a 10-year basic education. Program K-12 is not new. The proposal to expand the basic education is socially aware, protective, involved in public and civic affairs, be adequately prepared for the world of work, our entrepreneurship, or higher education be legally employable, with potential for better earnings. Ang K-12 ay hindi sisira sa ating bansa. Sa halip ay tutulog pa ito. Kanina nyo pa iginigigit na lalo lamang tayo mababaon sa utang sa ibang bansa. Pero hindi nyo ba naiisip na maaaring ito pa ang makatulong? Dahil mas matatanggap tayo sa ibang bansa at ako rin sa mga trabaho kung nagkaroon ng K-12. Kung ang mga remittance na iyon, ang remittance sa makukuha sa mga pinapadala nating pera galing sa trabaho sa ibang bansa, ay magagamit natin upang mabayaran ang ating mga utang na noon pa man. Ang pagpunta sa ibang bansa ay isang malaking tulong sa ating bansa sapagkat ang kanilang remittance ay sasalig sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi na rin kailangan ang pag-take ng examinations bago pa man makuha sa trabaho sapagkat sapat na ang panahon ng ating paghahanda at pag-aaral. Hindi na rin questionin ang
K-12 to be implemented. Question. Para po ba mag-OFW, bakit kailangan mo sabihin sa ibang bansa? Kasi nga, kanina nyo pa iginigiit. Kanina pa nga iginigiit na mababaon tayo sa utang kapag in-implement lang natin ang K-12. Tapos, gusto nyo mabayaran ng utang. Eh, paano naman mababayaran yung utang kung ang mismong pera natin i-convert sa dollars, eh di malamang liliit lalo. Malamang hindi sapat yun. Kaya kailangan natin lalo ng remittance. Bakit mo ba kailangan sa sweldo mo makakatulong ay para mabayaran agad yung utang? Di ba, yung mga binabayad natin sa taxes, binibigay rin naman sa atin para sa kinabukasan din naman natin yun. Binibigay sa education, binibigay sa health. O ano bang gusto mo? Eh kung bibigay pa sa education nila, lalo pa tayo matuon sa utang kasi nga dadagdagan ng 2 years yan. Kaya nga pagkatapos mag-aral, malamang magtatrabaho ka na, di ba? Sa pagugutin yung budget na education, sa bulsa mo o yung sa gobyerno? Ang dami, Gabriel. Bakit uutang ka na naman ba sa ibang bansa para lang makapagdagdag ng 2 years na yan? Ito na, di ba? Bakit meron naman tayong funds ngayon, di ba? Inas ba yung funds na yun para mapag-aral lahat ng Pilipino na masusunod na dadagdagan ng 2 years? Question. Yung pera ba magagastos na yan para sa K-12? Saan ba ang kukunin yan? Di ba sa ibang bansa inuutang? Eh paano mo babayaran yung mga utang mo kung lalo pa dadami yung utang mo galing sa ibang bansa? Kasi nga kapag K-12 na na-implement, hindi na tayo maghahanap mismo ng trabaho dahil trabaho na mismo ang lalapit sa atin. So yung taxes, lalong makakakuha ng funds. So para hindi rin talaga galing sa ibang bansa. Galing sa sarili natin pinagtrabahuhan, galing sa dugo at pawis natin mga Pilipino. K-12, dagdag na 2 taon sa pag-aaral. Bakit? Hindi naman kaya lalong dumami ang out-of-school youth dahil hindi na talaga mapag-aral ng mga magulang kanilang mga anak dahil naiisip nila ang gastos at ang tagal ng pag-aaralin natin sila. At kapag nangyari yun, dadami din ang wala na namang trabaho sa Pilipinas. Kaya ang tanong ko, kung ito nga bang solusyon, bakit kailangan ba natin magdagdag ng 2 years kung sapat naman ng 10 years para mapag-aral natin sila? Madaming may hirap ngayon, hindi sila makakapagdagdag ng 2 years dahil nga wala silang pera pang aral sa mga anak nila. At sinasabi ko lang naman ay may iba pa sigurong paraan para may hindi maghirap ang Pilipinas. Tulad ng pataasin ng kalidad ng mga guro, sila ang dapat na pagtuunan ng bansin dahil sila ang tutulong sa paghubog sa mga pag-asa ng bayan. At bakit tayong mga Pilipino, ang tingin natin sa pagiging guro ay hindi prestihiyosong trabaho. Dapat sana ito ay mahihaling sa mga doktor, abogado, engineer, at kung ano pang trabaho na mga propesyon ng mga Pilipino. Sa ganun, marami ang gugustuhin maging guro at ang mahihikayat ng mga magagaling. Kaya hindi na natin kailangan magdagdag ng 2 years para lang dyan sa pag-aaral na yan. Dapat nating hugin ng mga guro dito sa Pilipinas. Alam mo ba na libre ang K-12? Oo. So, paano ba magagastusan ang mga magulang natin kung alam mo naman pala na libre yun? Bakit kailangan ba nating bakit dito sa public school? Di ba public school ng RS? Ba't may binabayaran pa rin tayo? Miscellaneous yun. Alam mo kung anong ibig sabihin ng miscellaneous? Oo, Kaya lang magtatanong. Di ba? Di ba alam mo naman na libre? Tapos, ang mga babayaran naman ng mga magulang natin, alam naman natin na para sa kinabukasan natin. Oo, hindi. Alam ko. Alam mo. So, paano mo ngayon sasabihin na hindi papayag ang karamihan sa ating mga magulang para rin naman sa kinabukasan natin? Makakatulong tayo sa kanila, di ba? Paano naman mahihirap kung wala sila, di nila afford bumili ng mga libro, ng mga bagay pang Libre nga po, di ba? Pinamibigay ba sa libro? Libre ba libro mo? Bibigay nga rin daw po ng funds ng gobyerno. I-state na po nila at kahit na rin po ang mga private schools na bigyan sila na tumulong. Paano ka nakakasiguro babayad sila? Eh, paano pala na Kasi po, meron na po silang state at nakalista na po ito yun. Di ba po? Sabi yung po, bakit kailangan pa natin?
Reading. Yun. So, di ba po, alam ko na. Di ba kung meron maging tanong? Wala naman ang dapat. Tanong pa rin naman na. Dapat. Kung libre naman, bakit pa gagastos ang ating mga magulang na sa alam naman natin na sa mismo na meron namang ibibigay na mismo ang gobyerno. Talaga kailangan nila ibigay yun kasi kailangan din naman natin ng gobyerno tayo bilang manpower. Pero bakit kailangan pa nila ibigay? Sigurado kung mabibigay nila yun. Eh, sarili ka ba't kayo nauubos na para lang sa... Hirapan kayo na sila. Ayan na. The short duration of the basic education program also puts the millions of overseas Filipino workers or OFWs, especially the professionals and those who intend to study abroad, at a disadvantage. Our graduates are not automatically recognized as professionals abroad. The best fitting examples are our engineering graduates who are condemned to international jobs not befitting their professional status due to not having a 12-year basic education cycle. It is true that old adage we are all fond of using to start a page writing pilgrimage about the youth. The youth is the hope of our nation, but it is patently obvious that the Filipino youth is slowly inching away from that patriotic task, which is primarily due to the increasing rate of out-of-school youth and a hollering low-grade education quality in terms of global competence. This effect ripples its misfortunes for years from young youth age to the time when of hopeful and expected employment. It is known to many that most of our professionals who graduated here go to other countries and work in a lower employment class. The 10-year basic education system in the Philippines is already ancient and obsolete. The Philippines remains to be the only country in Asia whose basic education system revolves around 10 short-lived years. This is the reason why we are stuck behind the bars, where we are left behind. We don't study what others study. We are stuck behind the bars of 10 years education, which impedes us from becoming more globally competent. Last year, only one Filipino student was accepted to Harvard University. Angeline Baniken, a graduate of St. Paul College, Pasig, a private school which is an internationally accredited school of the St. Paul University system. Kung gusto nyo palang magtrabaho sa ibang bansa, bakit kailangan nyo dagdagan dito sa Pilipinas? Ba't di na lang kayo mag-aral sa ibang bansa? Parang kung Yun nga hindi din tayo makapag-aral sa ibang bansa kasi yung mga university na yun, hindi madalas nanggapin yung mga Pilipino. Yung kanina kay Angeline Baniken, yung St. Paul College Pasig, International Educational System yun. Na-accept siya dun kasi galing siya sa international. At take note, siya lang ang nag-iisang Pilipino na tanggap dun. di mag-start ka sa international school. Yun nga paano tayo mag-start sa international school nasa Pilipinas nga tayo. Hindi pumunta ka sa ibang bansa, di ba? Kaya mahirap na tayo, kaya nga tayo nag-aaral at nagpa-pursue para makapagtrabaho sa ibang bansa, para maka-earn tayo ng funds, para din sa ating bansa na mabayaran natin mga utang at para din sa sarili natin na pakanan, para tayo maging ma-asenso sa buhay din. Paano sa tingin mo makakapag-earn ng fund kung magagastos pa para sa para din sa dagdag na education kung hindi naman lahat ng estudyante, lahat ng bata makakapag-aral? Tama. Pinalinawin ko lang, yung K-12, hindi tayo utang doon may fund na doon. Kasi hindi naman yung gagawin ng presidente natin kung wala tayong fund. Kung uutang man tayo doon, sigurado naman meron ng agreement doon. Hindi naman magiging ano yun. Hindi naman ganun din kataas yung margin ng pagtaas ng tax. Tapos, kaya tayo gusto magtrabaho sa ibang bansa kasi yung kinikita naman nagtatrabaho sa ibang bansa, dollars. Ang pambayad natin sa mga utang natin, dollars. Kung mga peso yung ano natin, kung convert pa natin sa dollars, mas mahal yun kasi may bayad pa yun. Pero kung dollars na, diretso na remitan, mas makakatipid, di ba? Kung ngayon nga, di ba nagkukulang na tayo sa funds, ano pa yung gagamitin na for the next year? Kung ngayon nga, di ba nagkukulang na, naghihirap na,
kung saan kukuhain yung funds for... Love. Di ba ang K-12 para sa quality education? Quality education.